Magsisimula ang kwento sa isang college student na si Naofumi Iwatani. Siya ay pumunta sa kanilang library para maghanap ng libro ng kanyang babasahin. Ngunit sa di niya sinasadya ay pagkuha niya ng novel na libro ay nasama ang ibang libro at bumagsak sa kanyang ulo. Nakita niya ang libro tungkol sa 4 cardinal weapons at ito'y kanyang binuklat at binasa kung ano ang mga nakasulat. Ngunit habang binabasa niya ito ay sa ilang pahina na kasunod ay wala ng mga nakasulat dito at bigla na lang siyang hinigop ng libro. Sila pala ay sinamon ng mga cardinal at sila ay tinatawag nilang mga hero sa lugar na ito. Bawat isa sa kanila ay may mga weapon ng hawak nung nasummon na sila at ang napunta sa ating bida ay isang shield. Pinatawag silang apat na hero para kausapin ng isang hari at sila'y nagpakilala bawat isa sa harap ng nasabing hari. Sinabi sa kanila ang kanilang mga dapat gawin dahil sa lugar na ito ay may tinatawag na wave na kung saan ay may lumalabas ng kung ano-anong elemento para wasakin ang lugar. Sinabi ng hari na bawat isa sa kanila ay bumuo ng kani-kanilang party dahil hindi sila pwede magsama-sama. Dumating ang kinaumagahan at pinapili ng hari ang mga warrior kung saan sila sasama sa mga hero para maging party nila. Ngunit kahit isa kay Naofumi ay walang sumama dahil ang hawak niya na sandata lang ay shield. Kaya kinausap niya ang bawat hero na pwede daw ba na may sumama sa kanya kahit isa lang, habang tinatanong niya kung sino ang mag-volunteer na sumama sa kanya ay may isang babaeng nagtaas para maging kaparty niya. Ang apat na hero ay bibigyan ng coins para sa kanilang magagamit sa paglalakbay nila, at silang apat ay nagkanya-kanya na kasama ang kanilang mga kaparty kung saan man sila mapadpad. Pumunta agad ang ating bida kasama ang kanyang kaparty na babae sa isang shop na kung saan ay bibili sila ng mga weapon. Pinakita na ng nagbebenta ang mga espada na pwede niya sana magamit ngunit ng kanyang hahawakan ang isang espada na gusto niya sana ay biglang siyang nakuryente. Nakita niya sa system na bawal pala siya gumamit ng ibang sandata bukod lang sa nakalagay sa kanyang siko na shield. Nung natapos na sila sa weapon shop ay napag-isip-isip nila na magpa-level na sila para madagdagan ang kanilang lakas at level. Dumating ang kinagabihan at sila ay kumain ng dinner ng kanyang kaparty na babae, inaaya siya uminom nito pero tumanggi ang ating bida at dumiretso na agad sa kanyang tinutuluyan para matulog. Isang umaga nang siya ay gumising ay bigla na lang nawala ang kanyang mga silver coins at kanyang mga binili na kasuotan. Nagulat na lang siya dahil tinutukan siya ng mga kawal at pinatawag ang ating bida para pumunta sa palasyo ng hari. Doon ay nagsalita ang babaeng kaparty niya na siya ay pilit na gagahasain, kung ano-anong sinabi ng babae para mapaniwala niya ang hari. Lahat ng ginawa ng babae ay hindi totoo, ito'y kanyang pinalano para mapasama ang ating bida. Sinusuka siya ng hari at ang tatlong mga hero dahil sa kanya daw na ginawa sa babae pero hindi niya naman ginawa. Gusto niya na lang sana umuwi ng Japan ng ating bida ngunit sabi ng hari ay dapat daw matalo muna nila ang bawat wave na lalabas, dahil yun lang daw ang nag-iisang paraan para makabalik sila sa Japan. Nawala ng tiwala ang ating bida sa kahit sinong tao na kanyang makakasalamuha dahil sa nangyari sa kanya. Kumalat ang balita sa buong syudad kaya lahat ng tao ay lumalayo sa kanya dahil sa mga nangyari. Siya ay bumalik sa kagubatan para muling magpa-level kahit hirap na hirap siya sa kanyang sandata. Lahat ng kanyang mapapatay na halimaw ay may katumbas na coins pag binente niya ito sa isang shop, at dito nalaman niya ang tunay na kakayahan ng kanyang sandata. Inabsorb niya ang halamang gamot na kanyang nakita at dahil sa kanyang sandata ay mas naging improved at quality ang mga ito. Mas mahal niya pa mabenta ang halamang gamot na ito at katumbas ito ng coins at ito'y kanyang ibinenta. Sa di inaasahan biglang may lalaking lumabas sa dilim at inaalok ang ating bida na bumili ng kanyang mga binibenta. Ang lalaki pala na ito ay nagbebenta ng mga tao na ginagawang slave, at dito na makikita ng ating bida ang kanyang magiging partner sa kanyang laban. Bibilhin niya ito at makakasama niya sa lahat ng kanyang laban. Dito na mag-uumpisa ang kanyang pakikipagsapalaran kasama ang kanyang kaparty. Sa anime na ito ay habang tumatagal ay mas lumalakas lalo siya.
Lalo na ang kanyang shield naging panglaban niya din ang kanyang sandata kahit ito'y shield lang. Maganda din guys pagpapanoorin mo, sa mga hindi pa nakakapanood sa anime na ito try nyo din panoorin. Ang title nga pala ng anime na ay The Rising of the Shield Hero. Guys wag nyo naman kalimutan ako ay follow dito sa TikTok sa Facebook at sa YouTube channel ko andyan lang guys ang link salamat.